be white. Okay? Ngayon mga boss, kapag ka itong ignition switch, in-on mo, magdi-disconnect itong dalawa, no? Itong green at saka yung black na may stripes na white. So, kumbaga maghihiwalay sila. Okay, ayun. So, hello mga boss. Magandang araw sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial naman. Bali, continuation pa rin ito nung nakarang vlog natin patungkol sa kung paano mag-wiring ng AC type and battery operated na motor sa may stator, CDI, ignition coil, regulator, rectifier. So, bali, in-explain natin yung pagkakaiba nun, ano? So, meron pang naiwan dito. Bali, ngayon araw, mga boss, kung mapapansin nyo dun sa mga diagram natin, sa mga vlog natin na yon, wala tayong kasamang or hindi ko sinali yung ignition switch doon. Kasi mga boss, napakaraming konektado sa ignition switch. Okay, so kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, ayun, rekta na tayo mga boss. Okay, ayun, so bali, burahin lang natin mga boss, ano. At kung mapapansin nyo nga pala dito, nasa last vlog natin to. So, ginamitan ko siya ng ignition switch para lang maintindihan nyo kung paano mag-function yung battery operated na system. Ayan, so burahin lang natin mga boss. Kaya naman hindi natin sinama yung ignition switch dito kasi nga napakarami ng connected sa ignition switch. Andyan na yung starter. Siyempre kukuha ng source yung starter dyan kapag sinusi mo. Konektado dyan. Andyan na yung panel gauge, yung fuel gauge. So napakarami ng accessories na connected dyan mga boss. At may nagtatanong nga pala, no, about doon sa relay. So tuturo din natin yon. Paunti-unti lang kasi hindi naman natin maituturo ng sabay-sabay yun mga boss. Basta stay tuned lang kayo sa channel natin. Ayan. Okay, so dun sa first vlog natin mga boss, about sa AC. So di ba 4 wires yon. So dun muna tayo, balik tayo sa AC na ignition switch, ano. Kasi nga may kill switch yon, and then kung paano mag-function yung kill switch sa engine natin sa may CDI. Isasama na rin natin yon. Kasi nga yung 4 wires na ignition switch pang AC, and then yung 2 wires na ignition switch pang DC. Okay? So, since ignition switch na tayo mga boss, syempre lahat ng accessories kukuha yan ng source sa battery. Okay, so may battery tayo dito. Ayan, so may battery tayo dyan. Okay, so 12 volts battery yan. Okay, so syempre merong positive at negative yan. So dito yung positive at dito yung negative. So imagine mga boss, yan yung battery ng motor natin. So connected na dyan yung regulator, no, or yung rectifier na tinatawag para ma-maintain niya na palaging charge yung ating battery. So imagine na natin yung tapos na tayo doon sa mga nakarang vlog natin. So dito na ngayon papasok yung accessories natin, yung ating ignition switch. Okay, so gawa tayo ng ignition switch dito. Drawing tayo. Drawing tayo ng ayan. Okay, so ayan yung ignition switch natin. So iba't ibang klase yung ignition switch mga boss, ano, pero usually yung ginagamit natin sa mga motor yung 4 wires at yung 2 wires. Pero meron ding 6 wires. Ayan, so may battery na doon. Ignition switch. Dito na lang. Ayan, so ignition switch. Yun nga, tulad nga ng sinabi ko, 4 wires yung gagamitin natin mga boss. So dito sa ignition switch na 4 wires, yung common mga boss, ano, or yung majority. So pang Honda. Okay, so 1, 2, 3, at 4. So may 4 na wire yan.
automatically mga boss, yung isa dyan kulay red. Ito red. Yan. So yung red na yan, konektado na yan mga boss, or nanggaling na yan dito sa may positive terminal ng battery. Kung mapapansin nyo sa mga motor natin, may manipis na wire dyan, which is yung kulay red. Pagkatapos merong laging fuse yan. Ayan, so ito yung fuse natin. Okay, so ayan yung fuse natin mga boss. Kaya kung mapapansin nyo, kapag itong fuse na to ang pumutok, so walang supply yung motor natin. So hindi tayo makakapag push start, hindi tayo makakapag headlight, brake light. So as in cut na yung supply nya. Okay, so positive yan mga boss, live yan. So magsimula sa positive terminal ng battery, yung red wire na yan papunta dito sa ignition switch, may supply yan. Okay, no? Laging may supply yan mga boss. So kung magtatap ka lang ng negative dito, pwede ka nang mag-connect ng ilaw dyan. Pero pangit yon, pangit yung ganong paraan. Kasi nga hindi siya under ng ignition switch. So dito ka nag-tap, bypass mo yung ignition switch. So yun yung kadalasang kamalian ng iba, no? So dito sila nagtatap sa red wire. So mali mga boss, dapat sa accessory wire tayo. Okay, so next naman, ito na. Ito yung accessory wire natin. So yan yung accessory wire natin. So kanina yung red, kapag ka in-on mo yung ignition switch natin, so tatawid lang yung current dito papunta dito sa accessory wire natin. Ayan, so speaking of accessory wire, napakarami ng connected dyan mga boss, ano. Andyan na yung so gawa tayong bracket dito. Ayan. Okay, so tulad yan ng sinabi ko, any parts na napapagana ng positive at negative ay loads, no? So load, ibig sabihin kung ano man yung parts na gumagana sa pamamagitan ng current, ng positive at negative, ay tatawagin nating loads. For example, yung headlight. Okay, so gawa tayo ng headlight dito. Ito yung headlight ng motor. Ayan. Ayan, so yan yung headlight. Ngayon, yung headlight na yan mga boss, kailangan niya ng positive at negative. So, syempre, merong dalawang terminal yan. Bali, tatlo pa nga kasi meron pa tayong high and low dyan. Okay. So, ito yung positive, ito yung negative. So, yung positive mga boss, automatically, manggagaling yan sa accessory wire. So, connect na natin. Tanggalin na natin tong arrow. Sabihin na natin, ayan, dito. Pero before yon, syempre may switch pa yan mga boss. Ito yung connection point nila. Syempre may switch yung headlight natin. Ayan. So, imagine natin yung switch ng headlight. Ayan. Okay. So, syempre may negative yan. Yung negative na yan, magtatagpo yan sa isang pwesto. Pwede sa negative terminal ng battery. Ayan. Connect natin sa negative terminal ng battery. Okay, or pwede sa chassis. Yan. So, again mga boss, kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, yung parang antena, body ground yung tawag dyan. So, sa chassis nakakonect kapag kaganyan. Naka-ground dyan mga boss. Okay, so meron na tayong headlight. And then, busina naman mga boss. So, busina. Siyempre, may separate pa rin yung switch ng busina. Yun. So, dito naman yung so, burahin natin to. Okay. Ilipat natin yung switch para mas maayos siyang tignan. So, ito yung switch ng headlight. Siyempre, kukuha rin ng source yung busina natin sa accessory wire, kukuha rin siya ng positive. So maglalagay ulit tayo ng switch dyan. Yan.
gamitin na natin yung typical na switch, no, mga boss, yung symbol ng switch. Okay. Ayan. Iyon. Ayan. Okay, so may positive na tayo. So ito naman yung busina natin. So bilog lang yung busina ng motor natin, mga boss, ano. Siyempre may dalawang terminal pa rin yan. So yung positive, ito naman yung positive, at ito naman yung negative. Siyempre kukonek pa rin yan sa negative. Ayun, sa may chassis po pwede sa chassis, or dumirekta sa may negative terminal ng battery po pwede yan. Okay, so next naman, mga boss, ano pa ba? So sa flasher naman, ano. So sa flasher naman, 3-way switch kasi yun sa flasher, pero padadalhin lang natin yung explanation. Yan, imagine may flasher switch tayo. So apat yung ilaw nun, ano. So dalawa sa front. Ayan. One, two. Ito yung front, yung sa taas. Ito naman yung sa rear. Ayan. Ito yung flasher natin. Siyempre, may negative yan. May positive at negative pa rin yan, mga boss. Yun. Saan ba natin idadaan yung... dito na lang. Sa may kabila. Pagkatapos, yung negative ng mga yan, ayan. So dito natin i-connect. Okay, so bali ito yung side na to, sa may left part ay ang positive, sa kabila naman ay negative. So same lang din sa kabila, positive, positive. Sorry, ginit na pala natin. So bali ito ay yung negative, ito. Tapos yung kabilang part naman ay positive. Ayun. So bali nilagay natin sa gitna yung negative. Okay? So may flasher na tayo, ano? And then next naman, mga boss, starter, no? Sa starter motor tayo. So kukuha pa rin ng sourcing starter motor natin sa accessory wire. Ayan. Tapos, syempre may positive din yan. Drawing tayo ng starter motor dito. Ayan yung starter motor. Ayan. So, kukonek na natin yung positive dyan sa kabila. At meron din siyang negative. Okay, ayan. So, may negative din yan, mga boss. At iko-connect na rin natin yan sa negative ng system natin. So, connect na yan, mga boss. So, lahat ng negative, isa lang yung tatakbuhan yan. It's either sa chassis or sa negative terminal ng battery. And then, napakarami pa, mga boss, ano? Etc. Ayan. So, meron pa tayong fuel gauge dyan, speedometer, ano pa ba? So, yung sa dashboard natin, yung sa neutral, first gear, second gear, at napakarami pang iba, mga boss. So, wala pa yung brake light dyan. And ano pa ba? So ayun lang naman, mga boss. Bali dito sa tutorial natin na to, so pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga konektado dito sa accessory wire. Then mabalik tayo dito sa natitira nating wire sa ignition switch, mga boss. So tapos na tayo dito sa red wire and then sa accessory wire. Take note nga pala, mga boss, yung accessory wire nag-iiba-iba ng kulay yan. Po pwedeng maging orange yan, po pwedeng maging black, depende sa brand ng motor. Okay? Okay, so balik tayo dito. Ito namang isang wire na to, mga boss. Kung mapapansin nyo, merong green wire dyan. So green din yan. So itong green na to ay negative. Okay? Ayan, so green. Ayan. So green. And then yung last, mga boss, itong wire na to, no. So tulad nga ng sinabi ko, dun sa may 4 wire sa may AC type, so connected pa rin yung kill switch ng ating CDI sa may ignition switch. So gawa tayo ng CDI dito.
Yun. Ayan. So kung maaalala nyo mga boss, dito sa may lower part, sa may sa gitna, so dyan nakakonect yung wire ng CDI natin. At ang kulay naman nito ay black na may stripes na white. BE white. Okay. Ngayon mga boss, kapag itong ignition switch, in-on mo, magdi-disconnect itong dalawa, no? Itong green at saka yung black na may stripes na white. So, kumbaga maghihiwalay sila. So, pwede mo nang i-start yung motor. Kapag in-off mo naman, magko-connect yung dalawa na yan. So, hindi ka makakapag-start kasi nga, connected tong green at saka blue na may stripes, black na may stripes na white. So, hindi ka makakapag-start kasi nga, yun yung pinaka-kill switch ng CDI natin. Kaya kung mapapansin nyo mga boss, kahit na walang ignition switch yung motor, lalong-lalo na sa mga kalansay, sa mga skeleton, hanapin mo lang yung negative ng, or kumuha ka lang ng negative kahit saan, sa chassis, or sa may battery, kung may battery man. At hanapin mo yung black na may stripes na white. So pwede mo nang i-connect doon at pwede mo nang gawing kill switch yon. Okay, so ganun lang kasimple mga boss, ano. And sa mga susunod na video or mga tutorial natin, so ayusin natin yan. So gagawa natin talaga siya ng diagram step by step. So bali dito sa video natin mga boss, in-explain ko lang sa inyo or pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-function yung 4 wires na ignition switch at kung ano yung mga connected na diagram sa ating accessory wire or circuit, no. Ayun, so bali hanggang dito na lang siguro mga boss, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na ito, so please like, share, and subscribe.